Isipin mong ikaw ang pinakamahina sa isang buong dimensyon ng mga halimaw, mahika at apokaliptikong digmaan at ang estratehiya mo para mabuhay ay agrikultura. Hindi maalamat na sword technique, hindi divine blessing, hindi nakatagong bloodline na biglang gigising sa pinakadelikadong sandali. Mga pananim, binhi sa lupa, schedule ng pagdidilig. Isang lalaki mag-isa sa ilalim ng isang tower na puno ng mga nilalang na kayang lipulin siya sa isang isip lamang at nagtatanim siya ng cherry tomatoes. Ang manhwa ay tinatawag na Solo Farming in the Tower. Ang Korean title ay Nahonja Tabeseyo Nongsa at wala itong dapat na maging kasing kahanga-hanga dahil lang ang si Jun Park, isang ordinaryo, walang kapangyarihan, walang kapansin-pansing binata ay napadpad sa pinakadelikadong istruktura sa buong mundo, na-trap sa isang hidden area na walang labasan at tumugon hindi sa pamamagitan ng heroic determination o desperate combat training, kundi sa tahimik, matigas na pragmatismo ng taong tumatangging mamatay ng gutom. Ito ang isa sa unexpectedly brilliant na manhwa ngayon at kailangan kong sabihin sa iyo kung bakit. Welcome back sa Manhwa Recap Vault. Ngayon, tatalakayin natin ang isang bagay na talagang naiiba, isang kwentong nagpapatunay na hindi mo kailangan ng combat para makagawa ng pambihirang tensyon at hindi mo kailangan ng overpowered protagonist para magbigay ng nakakabusog na payoff. Kung gusto mo ng manhwa na parang mainit na kumot na nakabalot sa existential crisis, ito iyon, Dan Nalistiti. Para maintindihan ang sitwasyon ni Sejun Park, kailangan mo munang maintindihan ang Black Tower. Sa mundong ito, lumitaw ang mga tower. Malalaki, makamundong istruktura na tumusok mismo sa realidad. Mga daanan patungo sa mga dimensyong puno ng mga halimaw, kayamanan at kapangyarihang lampas sa pangunawa ng tao. Pumapasok ang mga hunter sa mga tower na ito para linisin ang mga palapag, magkaroon ng lakas at protektahan ang sangkatauhan. Naging sentro ang mga tower ng buong sibilisasyon, mga gobyerno, ekonomiya, buong panlipunang hierarchy. Lahat ay binago ng simpleng tanong kung sino ang kayang mabuhay sa loob ng tower. Ang Black Tower ay isa sa mga istrukturang ito. Napakalaki nito, napakatanda, at sa anumang makatwirang pagtataya na kamamatay. Bawat palapag ay may ecosystem, nilalang at hamon na lumalalim ang panganib habang umaakyat ka. Ang pinakamalalakas na hunter sa mundo ay pumapasok sa Black Tower sa organisadong party na may kagamitan, supply, contingency plan at extraction protocol. Hindi isa sa kanila si Sejun Park. Hindi siya malakas, walang combat abilities, walang magical affinity, walang awakened skill, walang nakatagong potensyal na naghihintay. Siya ay sa bawat sukatan ng mundong ito, ordinaryo, ang uri ng tao na sa anumang makatwirang sitwasyon, hindi tatapak sa loob ng tower. Pero ganoon nga, sa pamamagitan ng serye ng mga pangyayaring parehong malas at katawa-tawa, napadpad si Sejun sa loob ng Black Tower. Hindi sa cleared floor na may support teams, hindi sa safe zone na may ibang tao. Napadpad siya sa hidden area, sa isa sa mga unang palapag, isang lugar na isinara, kinalimutan, hiwalay sa mga pangunahing daanan ng mga hunter. Mag-isa siya, lubos, nakakapanlumong mag-isa, walang komunikasyon sa labas, walang paraan para humingi ng saklolo, walang armas, walang supply, walang skill, pero may lupa siya. Ang hidden area ay sa katotohanan isang yungib na may lupa, may tubig, may liwanag na pumapasok mula sa itaas, sapat para sa paglaki ng halaman kung may marunong magtanim. At si Sejun Park na ginugol ang ordinaryong buhay sa ordinaryong mundo sa paggawa ng ordinaryong bagay ay may sapat na alam sa pagtatanim para hindi agad mamatay. Kaya nagsasaka siya, hindi bilang grand strategy, hindi bilang kalkuladong survival plan. Nagsasaka siya dahil iyon lang ang kaya niyang gawin. Ang kapalit ay gutom at hindi tao si Sejun na tumatanggap ng kapalit. Matigas siya sa paraan ng mga ordinaryong tao, hindi madramatiko, hindi heroic, tahimik lang na ayaw sumuko. Naghanap siya ng binhi. Nilinis ang lupa, nagtanim,
nagdilig, naghintay, at nang umusbong ang unang berdeng sibol, may nagbago hindi sa mundo kundi kay Sejun mismo dahil mayroon na siyang proyekto, mayroon na siyang layunin, may istruktura na ang bawat araw, alagaan ang pananim, planuhin ang susunod na ani, karaniwan, paulit-ulit, at laban sa lahat ng inaasahan, malalim na nakakaengganyong basahin dahil pinakamahusay ang survival stories kapag tinanggal ang lahat maliban sa pinakamahalagang tanong, ano ba talaga ang gagawin mo? Hindi kung ano ang gagawin mo kung may system ka, hindi kung may nakatagong kapangyarihan. Ano ang gagawin mo nang walang iba kundi ang kamay mo at kung ano ang ibibigay ng lupa. Nagsasaka si Sejun at maganda ang ani. Dito inilalabas ng solo farming in the tower ang lihim na tinatago nito sa likod ng cozy premise. Hindi mag-isa si Sejun sa Black Tower. May mga nilalang ng pambihirang kapangyarihan, mga entidad na may abilidad na lumalampas sa kahit pinakamalakas na hunter. At napansin ng ilan sa kanila si Sejun, hindi dahil banta siya, hindi dahil may nakatagong kapangyarihan. Napansin nila siya dahil nagpapatubo siya ng pagkain. Ang unang malaking koneksyon ay sa grupo ng mga lason na bubuyog, mga nilalang na delikado, teritorial at walang interes sa tao. Pero ang mga pananim ni Sejun ay gumagawa ng nektar at gusto ng mga bubuyog ang nektar na iyon. Nabuo ang isang tentatibo, transaksyonal na relasyon. Nagbibigay si Sejun ng bulaklak at pananim. Nagbibigay ang mga bubuyog ng pulot. Walang lubos na nagtitiwala. Pareho silang nakikinabang. Ito ang unang sinulid ng nagiging sentral na mekanismo ng buong kwento. Ang abilidad ni Sejun na bumuo ng relasyon hindi sa pamamagitan ng lakas, hindi ng dominasyon, kundi ng utility. Nagtatanim siya. Gusto ng mga makapangyarihan ang mga iyon at si Sejun na may tahimik na commercial instinct ay gumagamit ng meron siya. Tapos pumasok si Eileen Pritani. Si Eileen ay dragon, isang batang dragon na naglilingkod bilang tower administrator, responsable sa pamamahala ng ilang internal system ng Black Tower. Makapangyarihan siya, mayabang at talagang pangit sa trabaho niya sa paraan ng sabay na overqualified at underexperienced. Natuklasan niya si Sejun sa pamamagitan ng monitoring system ng tower at na-fascinate sa kakaibang taong nagsasaka sa sealed area. Ang relasyon nila ay isa sa pinakamasayang bahagi ng manhwa. Hindi pisikal na kayang puntahan ni Eileen si Sejun. Nakikipag-usap siya sa pamamagitan ng tower system, nag-aalok ng quest, nagbibigay ng impormasyon, paminsan-minsan nagpapadala ng item o binhi sa administrative channel na hindi naman dapat niya ina-access. Bossy siya, demanding, emotionally volatile at malalim. Halatang mahilig kay Sejun sa paraang mas papayagan niyang mamatay siya bago aminin. Tinatakpan niya ang concern niya ng imperyosong utos at administrative formality at walang hanggang nakakatuwa. Pero ang tunay na transformative na pagdating, ang character na nagtataas ng kwentong ito mula charming patungong genuinely special ay si Fenrir. Oo, iyong Fenrir. Sa mitolohiya ng mundong ito, si Fenrir ay apocalypse class beast. Isang nilalang ng world-ending na kapangyarihan, isinealed dahil kayang lumusaw ng buong lakas niya ang realidad mismo. Si Fenrir ay alamat. Si Fenrir ay takot. Si Fenrir ay pangalang binubulong ng mga nilalang na sila mismo ay nakakatakot. At si Fenrir sa kasalukuyan ay puppy, depowered, pinaliit, naging maliit, malambot, katawa-tawang adorable na bola ng balahibo. Natagpuan ni Fenrir si Sejun sa hidden area at gumawa ng diskubring nagbago sa buong direksyon ng kwento. Ang mga pananim ni Sejun ay hindi ordinaryo. May kakaiba sa hidden area sa patuloy na pagtatanim ni Sejun sa natatanging kondisyon ng sealed space na ito na nakagawa ng pagkain na may pambihirang katangian. Pagkaing nagpapabalik ng lakas, nagpapagaling, sobrang sarap. Gusto ni Fenrir ang pagkaing ito. Kailangan ni Fenrir at si Sejun na hindi lubos na nauunawaan kung ano si Fenrir, pero alam na kayang sirain siya ng maliit na nilalang na ito nang walang effort, ay ginawa kung ano ang lagi niyang ginagawa. Nakipagnegosasyon siya.
Ang resulta ay arrangement na sabay-sabay, protection contract, business deal at simula ng pambihirang pagkakaibigan na natili si Fenrir. Kumakain si Fenrir ng luto ni Sejun. Si Fenrir halos nag-aatubiling ay nagbibigay ng proteksyon dahil lohikal lang protektahan ang pinagkukunan ng pagkain at anumang malalim na emosyonal na pagkakakabit ay coincidence at hindi dapat pag-usapan. Paulit-ulit ang pattern na ito, mga alamat na halimaw, makapangyarihang spirito, mga sinaunang entidad, napadpad sila sa hidden farm ni Sejun, nahihila ng lumalaking pambihirang katangian ng kanyang pananim. At bawat isa sa kombinasyon ng gutom, curiosity at di mapaliwanag na pool ng matigas na hospitality ni Sejun ay nananatili. Ang dukha, walang kapangyarihang tao ay nagtatayo ng sambahayan, hindi sa kombat, sa pamamagitan ng pagluluto, pagsasaka at radikal na pagtrato sa apokaliptikong entidad bilang mga bisita na kailangang pakainin. Sa kung ano ang ginagawang structurally brilliant ng solo farming in the tower ay kung paano ito umaakyat nang hindi iniiwan ang core identity. Farming story ito, farming story pa rin, pero ang sakahan ay lumalaki sa paraang nakakagulat. Ang mga pananim ni Sejun ay nagkakaroon ng lumalakas na katangian. Cherry tomatoes na nagpapabalik ng stamina, sweet potatoes na nagpapalakas ng magical resistance. Pananim na sa kamay ng mga hunter ay ikaklasipika bilang israng consumable na nagkakahalaga ng yaman. At si Sejun, trapped sa hidden area na walang access sa merkado, ay nagpapatubo nito sa bushel. Nagsisimulang baluktutin ang ekonomiya ng tower. Ang ibang naninirahan sa palapag, nilalang, espiritu, minor deities, ay tinitingnan ang sakahan ni Sejun bilang destinasyon. Nabuo ang mga trade routes, may mga request. Si Eileen, sa pamamagitan ng administrative access, ay nagpapadali ng exchanges na technically lumalabag sa ilang tower protocol, pero may resulta na masyadong nakakabuti para isara. Naging si Sejun nang hindi sinasadya ang pinakamahalagang agricultural producer sa buong Black Tower. Pambihira ang comedy sa bahaging ito. Lumalapit si Sejun sa bawat interaksyon sa parehong pragmatic na enerhiya. Nakikipagnegosasyon man siya ng presyo sa sinaunang espiritu o nakikipag-away kay Fenrir tungkol sa pagnanakaw ng pagkain bago anihin. Ang absurdity ng sitwasyon ay hindi nadadaig ang sinseridad ng kanyang tugon. Hindi niya kakaiba na natutulog ang depowered wolf god sa kanyang gulayan. Inconvenient para sa kanya dahil dinudurog ni Fenrir ang mga sibol. Pero sa ilalim ng init, totoo ang panganib na lumalaki. Hindi permanente ang seal ng hidden area. Mga puwersa sa labas, tao man at iba pa, ay nagsisimulang malaman na may kakaiba sa Black Tower. Ang mga pananim ni Sejun ay may katangiang kayang ipalaban ng mga makapangyarihang organisasyon. Mga hunter na nagsumigasig ng mga taon sa tower floors ay magbibigay ng kahit ano para sa uri ng consumable na pinagtatanim ni Sejun bilang rutina. At si Sejun mismo ay nagbabago, hindi sa pamamagitan ng combat training o power acquisition, kundi sa mas subtle na paraan. Kinikilala ng system ng tower ang kanyang pagsasaka. Binibigyan siya ng agricultural skills, hindi marangya na combat abilities, kundi malalim na praktikal na enhancement sa kanyang cultivation, pinahusay na soil analysis, pinabilis na growth cycles, abilidad na tukuyin ang katangian ng binhi bago itanim, skills na walang silbi sa laban pero nakakawasak sa bukirin. Naging sa loob ng tiyak na parameter ng kanyang ginagawa, tunay na pambihira siya. Hindi mahusay na hunter, hindi mahusay na manlalaban, mahusay na magsasaka. At sa tower na puno ng mga nilalang na kailangang kumain, mas mabigat ang pagkakaibang iyon kaysa anumang espada. Ang mga alamat na halimaw na ngayon ay naninirahan sa kanyang sakahan. Si Fenrir at iba pang dumarating habang sumusulong ang kwento ay nagbibigay ng proteksyong hindi kaya ni Sejun mismo. Sila ang kanyang pader, ang kanyang army. Hindi dahil inuutusan niya sila, hindi dahil napaamo niya, kundi dahil nagdesisyon sila mismo na nasa kanilang interes ang pagprotekta sa sakahan. Masarap ang pagkain.
komportable ang kasama. Ang kakaiba, matigas na tao na tinatrato ang world-ending entities sa parehong simpleng hospitality. Siya ay sulit panatilihing buhay. Found family story ito na nagkukunwaring farming simulator na nagkukunwaring tower fantasy at gumagana ang bawat layer. Saturated ng power fantasies ang landscape ng manhwa. Mga protagonist na nagigising sa divine abilities, tumatanggap ng legendary systems, nagre-reincarnate na may buong kaalaman sa hinaharap at sistematikong dinodomina ang bawat hamon. May lugar ang mga kwentong yon, regular ko silang tinatalakay at masaya ko silang pinapanood. Pero ang solo farming in the tower ay gumagana sa espasyong halos walang ibang umukupa. Nagtatanong ito nang madalas hindi isinasaalang-alang. Paano kung ang pinakamalakas na lakas ng protagonist ay hindi combat ability, kundi ang kahandaang gawin ang bagay na walang ibang nag-iisip na sulit? Nagsasaka si Sejun dahil walang ibang gagawa. Ang mga makapangyarihan ng Black Tower ay tinitingnan ang agrikultura bilang mababa sa kanila. Dumadaan ang mga hunter sa mga palapag para sa combat, treasure at level progression. Hindi sila huminto para magtanim. Buong infrastructure ng tower ay itinayo sa pagpapalagay na ang kapangyarihan ay galing sa laban. Pinabubulaanan ng pag-iral ni Sejun ang assumption na iyon at nakukuha ng kwento ang malaking kasiyahan sa panunood ng pinakamakapangyarihan na paunti-unti at nag-aatubili ay inaamin na ang ordinaryong taong ito ay nakagawa ng hindi nila kayang kopyahin. Pambihira ang tonal control. Kwento ito na may apocalypse-class beasts, cosmic-scale power systems at totoong panganib, pero parating cozy ang pakiramdam. Hindi dahil iniiwasan ang stakes, kundi dahil matatag ang emosyonal na sentro ni Sejun. Inaalala niya ang pananim, inaalala ang panahon. Pinapanatili ang rutina, schedule ng pagdidilig, harvest, paghahanda ng pagkain na umaangkla sa narrative sa domestic life. Tuyo at character-driven ang humor, ang galit ni Fenrir na ayaw aminin ang emosyonal na attachment habang pisikal na ayaw umalis sa sakahan, ang lalo't lalong halatang pagtangka ni Aileen na tulungan si Sejun habang pinananatili ang fiction ng administrative neutrality, ang parada ng mga alamat na nilalang na dumarating na inaasahang matatakot ang tao at sa halip ay umuupo sa pagkaing hindi nila kayang iwanan. Ang novel source, 733 chapters ni S.D.K. Knight ay nagbibigay ng lalim ng world building na ginagamit ng husto ng manhwa. Ang ecology ng tower, economic systems, political dynamics, lahat ay developed at internally consistent. Hindi ito mundong itinayo para sa power arc ng isang protagonist. Mundo ito na umiiral ng malaya at si Sejun ay nakahanap ng tanging niche na walang ibang nag-isip pagsamantalahan at pambihira ang adaptation quality. Pinananatili ng adaptation ni Lim Hyung ang pacing at humor habang binubuhay ng sining ni Lee Hakyung ang sakahan na may init at detalye. Distinctive ang character designs. Mukhang ordinaryo si Sejun dahil ordinaryo siya. At ang kontrast sa pagitan ng walang kapansin-pansing hitsura at ng mga alamat na nilalang ay biswal na biro na hindi tumitigil sa pagiging nakakatawa. 100 chapters papasok sa unang season, halos hindi pa naaalat ng kwento ang nilalaman ng novel. Lalaki ang sakahan, darami ang mga halimaw, kakatok ang labas ng mundo. At si Sejun Park, ang taong tumugon sa dimensional na pagkakakulong sa pamamagitan ng pagtatanim ng cherry tomatoes ay haharap sa mga hamong susubok kung kiya ng agrikultura at hospitality. Minet yamamdi. Ang sinaklaw ko ngayon ay pundasyon, ang hidden area, ang unang pananim, ang unang relasyon kay Fenrir at Aileen, ang pagtatatag ng sakahang umaakit ng lumalakas na residente. Pero ang kwentong itinatayo ng solo farming in the tower mula rito ay lumalawak ng husto. Hindi permanente ang seal sa hidden area at hindi tatagal ang isolasyon ni Sejun kapag natuklasan ng labas ng mundo ang kanyang itinayo. Kapag nalaman ng mga hunter, gobyerno at organisasyon na isang tao ang gumagawa ng pananim na katumbas ng pinakamakapangyarihang consumable,
haharap sa pinakamalaking pagsubok ang Cozy Bubble. May dahilan kung bakit umaabot sa 700 chapter ang novel. Lumalaki ang sakahan tungo sa isang bagay na nakakaapekto sa buong ekosistema ng tower. Nabubuo ang alyansa. Lumilitaw ang kaaway. Ang tanong kung sino ang kumukontrol sa supply ng pagkain ay nagiging gaya ng palaging nangyayari, tanong kung sino ang kumukontrol sa lahat. At sa gitna ng lahat, patuloy na ginagawa ni Sejun Park ang lagi niyang ginagawa. Gumigising, sinusuri ang pananim, pinapakain ang Apocalypse Wolf, nakikipag-away sa Dragon Administrator at nagsasaka dahil yun siya at sapat na iyon. Kung pagod ka na sa combat-focused power fantasies at gusto mo ng nagpapatunay na kayang itayo ang isa sa pinaka-compelling na kwento sa genre sa paligid ng isang tao, isang piraso ng lupa at Apocalypse Puppy, ito ang manhwa mo. Kung nagustuhan mo ang breakdown, sabihin mo sa comments. Tinatalakay ng Menhwa Recap Vault ang pinaka-compelling na kwento sa genre bawat linggo. Mag-subscribe kung gusto mong nandito sa susunod. Salamat sa panunood. Magkita-kita ulit sa susunod na recap.